Gusto mo ba maranasan ang raw moto camping mula sa isang raw camping site? Halika at samahan ako sa aming adventure. Magmotor sa masisikip at malabanging daanan. Tumawid sa mahabang hanging bridge. Mag-bushcraft camping. Makinig sa awit at huni ng mga ibon. Maligo sa ilog at mamangha sa ganda ng mga luntiang kabundukan. Kaya't huwag na nating patagalin pa. Samahan niyo ako sa ating moto camping adventure sa gitna ng Nueva Vizcaya, Benguet at Pangasinan. Ayan yung sample na ginamit natin simultaneously, AC at saka direct current. So ang output niya is 140. Alright mga kaibigan, welcome back sa isang moto camping adventure. Samahan nyo kami sa isang masaya, challenging at nakaka-relax na moto camping mula rito sa backdoor papunta ho ng Baguio City galing ng San Nicolas, Pangasinan. Sa kasalukuyan mga kaibigan ay binabaybay natin itong Ambaywan River. At dito tayo sa gilid ng Ambaywan River. Papunta ho ito, yung backdoor ho ito na dinadali natin dati papuntang Baguio City. Galing dito sa San Nicolas, Pangasinan. Medyo hirap lang talaga tayo ngayon mga kaibigan sa daan. Medyo basa kasi dahil umulan. Kaya tsagain lang natin itong pagbanat natin. Sana ay makarating tayo dun sa ating camping site na mas maliwanag, nang sa gayon ay makapag-set up tayo ng mas maganda at maliwanag. Hirap nga lang talaga tayo dito na bumanat dahil napaka-tarik ng daan, tapos medyo madulas pa. Pero hindi naman in the sense na hirap talaga tayo. Kasama pala natin ngayon si Melvin. Ayan, si Vin Motor. Dalawa kami dahil si Elmer ay hindi sumama. At yung ibang mga kaibigan natin ay may lakad din naman sila na ibang ruta. Ayan, bali itong location natin mga kaibigan, nasa taas tayo na parte. Napakataas nito. Then sinaga lang natin na akyatin yung mataas na at matarik na kalsada. So dinidevelop ang daan na ito na someday magiging ruta papuntang Itugon, galing mismo ng San Nicolas, Pangasinan. Kaya pag nagpabagyo ka, napakadali na lang. Grabe ito, tarik ito mga kaibigan. Pababa lang tayo ng pababa rito. Ang tarik niyan. Grabe na yan. May crack na. Mukha tayong bigat na bigat dito sa bag natin dahil marami itong laman, at mamaya malalaman nyo ito pagdating natin doon sa camping site. At ang ating area na gustong pagkakampuhan ay sa ilalim po ng hanging bridge. Tingnan natin kung gaano tayo kaliwanag o dilim na makarating po doon. Ito yung pinakamahirap na part pagka nahulog ka dito kwento ka na lang. Yan o, sa baba makitid yung daan, pero ang ganda ng tanawin. Saan ka pa? Napakaganda.
Solid. Let's go. Ayun ang liwanag oh. Doon tayo. Diyan tayo magka-camping sa baba. Yan. Gusto natin yan. Medyo ano yung tubig no kasi naulan-ulan na nga. Baka pa nga. So tatawid na tayo dito. Dapat diretso lang tayo. Sana tayo sumayad. Let's go. Dito lagi nadadali ang ano ko eh. Ang aking ito, side mirror. Diyan tayo sa baba. Diyan tayo magmo-moto camping. Let's go. Welcome mga kaibigan. Nandito na tayo sa ating location. At tayo ay magtatayo na ng ating pupwestuhan. Papakita ko lang sa inyo itong laman ng ating bag na binigay sa atin ni nung nakaraang nagbigay sa atin si Police Brigadier General Eliazar. May ilaw pa tayo. So hindi tayo magtitipid ngayon sa liwanag na gusto natin. Dahil meron tayong pagkakargahan. So dala natin itong hammock. May hammock akong dala. Ito ating sleeping bag. Yung ating saingan. Overall tarp, tent, mating natin with itak, tubig, at itong ating pangmalakasang power station. Dahil di ako nakapag-charge ng ating baterya ng drone, kaya naalala ko dalhin ito. Hindi ako nakapag-charge ng baterya ng ating cellphone dahil ang ating gamit na ngayon na video ay cellphone. Ito pala mga kaibigan yung ating battery ng drone. Talagang sinagad-sagad ko na gamitin. Ayan o, lobat na lobat. So ito yung full charge natin. At itong remote natin, dalawa na rin, dalawang bar na ever since na napalipad natin to sa atok ay hindi ko na i-charge itong remote. Pero ito na-charge naman natin ito nung nakaraan, kaso ngayon nalimutan ko. Kasi inumpisa na natin i-charge ang ating baterya sa drone, then itong ating cellphone sina-charge din natin. So check natin kung ilang percent. Ayan yung kanyang percentage, 75 yan kanina. So charging yan. Tingnan natin kung ilan ang matira niyan kapag na-charge natin yung mga ilaw natin at saka yung baterya ng drone and cellphone at yung mga gamit din ni Vin motor. Again, mabilis ang setup tayo ng ating tarp. Isunod na natin ang paglagay ng ating tent. Bali cellphone itong gamit natin na camera mga kaibigan, dahil alam nyo naman naipost ko dun sa ating FB page na ang ating cellphone or ang ating camera ng Hero 11 ay nasira. So di ko alam kung kailan pa tayo magkaroon ng action camera ulit, kaya tsaga lang muna ako dito sa cellphone. Medyo hirap lang tayo sa pagkuha ng wide na shots ngayon mga kaibigan, no? Dahil itong ating gamit ay cellphone lang. Pero sana sa susunod na mga vlogs natin ay meron na tayong magamit na action camera. Kaya sa ganitong pagkakataon namimiss ko yung aking action camera. Yung mga bagay talaga na ma-realize mong mahalaga kapag binawi o nawala na sa'yo. Ganun talaga. Baka yun na talaga yung na-reach niya na yung life span ng ating GoPro na ginagamit. Pero bago pa yun eh. Yung ating Hero 11 bago pa yun, nabili ko lang yun nung 2023 pa lang, bago lang.
Iwan ko kung umabot ng 2 taon sa akin. Hindi na rin maalala eh. Kaya naghinayang din talaga ako mga kaibigan. Sayang. Bali, ika nga, kung may mawawala, eh may pinapalit. So, tingnan natin kung ano ipalit sa atin ng Panginoon. Dahil tapos na yung ating pagtayo ng ating tent, ay kakarga naman natin ngayon ang ating mga gamit. Nang sa gayon ay safe dahil nag-umpisa ng maghamog at mag-alas 7 na ngayon mga kaibigan. Ipasok na rin pala natin itong ating power station dahil just in case na umulan eh safe. Siya nga pala sa mga interesado na malaman kung ano yung gamit nating power station, yung exact na unit nya. So ito yun mga kaibigan. Napakakunat niya, na testing na natin yan, dinala natin minsan sa Baguio, sunod sa Atok, no? At napaka handy niya mga kaibigan. Yung helmet ko, ayan, mas malaki pa yung helmet ko, kaya dala-dala ko yan. Ito pala ang exact na unit nya, Bluetti AC50B, then 700 watts. Tapos yung kanyang port mga kaibigan ay 3 yan para sa direct current. Meron tayong USB-C na 2, 65 watts yan, then USB-A na 15 watts. Then sa AC naman, ito naman yung output nya, 2 saksakan. Kaya goods na goods. Pinutin mo lang yan kapag AC. Pwede yan simultaneously magsabay yung direct current saka alternating current na mag output. So napakakunat yan mga kaibigan, Bluetti AC 50B. Sa mga interesado pala no doon sa ating Bluetti na gamit, check nyo na lang sa online kung magkano siya at kung gusto nyo malaman yung iba pang mga detalye, maglagay lang ako ng link sa ating description mga kaibigan. At kapag kumuha kayo nyan, ay meron kayong 5% discount gamit yung link na nasa aking description nitong video. May nakita tayong pwedeng gamitin na upuan, so yan yung ginagamit ko para pag-upuan. At ito na yung ating ginawang paglutuan at magsindi na tayo ng apoy dyan nang sagay makapagluto na. Aga pa naman at i-enjoy natin yung lagaslas tunog na ating naririnig sa kapaligiran. Mga kaibigan, ang ating ulamin ay paksiw na tamban. Dahil naghahanap ako kanina ng galunggong kaso walang galunggong, kaya paksiw. At ang ating pang-asim ay kamyas. Shoutout kay Ma'am Marge Lumboy. So kamyas ang ating gagamitin pang-asim. So magpaksiw lang muna ako, saka tayo magsaing. May dala pala tayong kamote. Ito ay para bukas agahan natin. Habang pinapalago natin yung ating apoy, tayo naman ay magre-ready ng ating pang ricado dito sa ating paksiw na tamban. Supposedly ang ating papaksiwin ay ang galunggong, kaso wala tayong nabiling galunggong sa palengke dahil nga Sunday afternoon. So pinagtyagaan na lang natin itong tamban. Ayoko rin naman ng tilapia, so tamban na lang. At pangmasa naman ito eh, masarap naman ito.
Basta kahit anong isda, basta pinaksiw, no? Lalo yung mga ganito, maliban sa galunggong ay tamban. Subok ko na rin kasi ito eh, subok na. Ginagawang sardinas din naman ito ng iba. Ayan na mga kapatid, wala tayong dinagay na suka. Kamyas lang, sibuyas, asin. Alright, sa ngayon ay titikman na natin itong ating niluto. And this is the moment of truth. Shoutout pala again kay Sir Eliazar. Thank you sa inyong binigay na kutsara with chopstick and tinidor. Ngayon ay first time na gagamitin natin. Sarap. Tamang-tama yung asim at saka alat niya. Tama lang, salubong. Good. Paksiw na paksiw. Paksiw ng pangmasa. Very nice. Magsasaing na tayo mga kaibigan. Wala nang hugas-hugas dito. Diretso na. Tipid tayo ng tubig. Kunti lang dala kong tubig. Ang galing nito, umuusok kasi nga may butas dito sa gitna. Tuwang-tuwa kami nung bata kami, ganyan eh. Tuwang-tuwa kami may umuusok sa dulo. Galing oh. Hanggang sa lupa. Ayan, nakarami na tayo ng full charge ito, malapit na rin. Then itong isa, ayan, nag-green na, full charge na rin. Sige, banat. Tuloy-tuloy lang. Ilang percent na ba ito? Check na natin. Ayun, 57. Ang dami niya na ng full charge. Ang dami ko rin nilulo. Ba't di tayo nagtitipid ng ilaw? Kakain na tayo. Check natin. Wow. Nice. Luto. Hindi sunog. Ayan naman si Bean Motor. At ito yung aming pagsisira na ulam ngayon. Wow. Ano to? Marinated stick. Wow. Tapos sabayan pa natin ng paksiw. Tapos ang sarap ng kanin. Tapos nasa ilog ka, nasa gubat ka. I like it. Baka maubos natin yung kanin ngayon. Hindi kagaya nung nakaraan na hindi natin naubos dahil sa sobrang anghang. Hindi mo pa naubos yun? Hindi ko naubos yung kanin dun. Tapos kinain ko pa kinamagahan. Sobrang dami. Naman talaga siya. Ang daming naging sobrang anghang, grabe. Hindi tinalo ng gata. Wow, sarap talaga. Ang ating paksiw. Wow. Paksiw na tamban. At ito, yung inihaw ni Melvin. Tag-isa daw kami dyan. Ito pala yung kape ni Melvin. Yan, kape na gawa sa bigas. Panoorin nyo na lang sa kanyang channel kung paano niya diniskartehan yan. Ayan mga kaibigan, tayo ay kakain na. At dalawa lang kami rito, so kailangan na magkasama kami ngayon. At masarap yung ating kakainin. Sayang, wala sila. Sarap ng sabaw nitong ano, paksiw. Tapos itong asim ng kamyas eh. Pumapako.
Anghang, no? Manghang pero masarap. Ay, thank you Lord. Mukhang maubos natin yung kanin. Sinipon na nga ako. Ha? Sinipon na nga ako. Di ka sisipunin dyan sa anghang. For the first time na magkukok tayo in courtesy of Vin Motor. Dahil baboy. Coke tapos coffee. May tinimpla siya with coffee from rice. Sinangag na rice. Magkukok tayo kasi wala sila Direct Gino eh. Joke lang. Nag-ano. Sa soft drinks na ano. Hindi kami nagkukok. Ngayon lang. Yun. Yun. Ah! Yun na nga. Bakit nga eh? Nalagyan yung chili. Munti. Solid. Bakit? Bakit sa gumano? Hindi ko naman inalog. Biyahe kanina. Ay, sa biyahe. Matigas na din. So, tapos naman na tayong kumain at nag-enjoy with Vin Motor. Salamat sa pagsama sa akin hanggang sa tayo makakain. Mula kanina nag-prepare tayo at nagbiyahe papunta rito. At bago tayo matulog mga kaibigan, nais ko palang shoutout si DJ Nathan na siyang gumawa nitong ating sticker na hindi ko pa naman officially na pinalabas dito lang sa vlog na ito. Elimotor Moto Camping since 2021. Yan yung ginawa ni DJ Nathan. Thank you sa iyo kaibigan sa initiative na gawan ako ng sticker with Sako. At pagbubutuhan na to i-consult ko sa inyo sa mga viewers natin kung okay ba na yan yung ipapalit natin yung sticker or yung dati pa rin na ginawa ko yun eh, pinagtsagaan kong gawin yung Elimotor na sticker ko. So good night, see you tomorrow and join with me kasi maliligo tayo at mapakita ko rin sa inyo yung ganda ng lugar na ito. Mamaya mamayang umaga. Alright, good night.
morning mga kaibigan. Mula rito sa parte pa ito ng Pangasinan. Itong bundok na makikita nyo dyan sa taas, na ipapakita ko na lang sa drone shots. Yan po yung boundary ng Nueva Vizcaya, Pangasinan at saka Benguet. Kaya tatlo ang probinsya na nakapaloob sa area na ito, almost. Kasi may part na sakop ng Benguet, may part din na sakop ng Cayapan, Nueva Vizcaya, meron ding sakop ng San Nicolas, Pangasinan. Kaya tatlong probinsya ang pwede nating mahagip sa ating aerial shots. At syempre itong ilog na ating kinalalagyan ay Ambay-One River pa rin po yan mga kaibigan. Hanggang sa yan ay makarating doon sa Tayug, Pangasinan. Kasi yun yung intersecting nila with the Agno River. At ito ay magmamerge sa Tayug, Pangasinan. At dandun naman yung Agno kung tawagin. Agno River. Galing sa Cordillera. Galing ng Itugon. At galing ng iba pang mga bayan dyan sa Benguet. Magre-ready lang tayo ng pangkape natin mga kapatids. Ngayong umaga pala tayo ay maglalaga lang ng kamote. Hindi na tayo magsaing. May tira namang kanin si Vin Motor. Makishare na lang tayo sa kanin. Tapos yung paksiw natin kagabi meron pang natira. Kaya dahil may dala tayong kamote, itong kamote na lang ang ating banatan. Tayo na may magkakape na. Shoutout pala kay Ma'am May. Thank you po sa inyong pinadalang kape. Meron pa tayo ibang mga stock na kape. Makikita nyo soon. At inuubos lang natin itong naunang binigay sa atin o pinadala. Ano pala to? Italian coffee. Ayan, meron nandyan yung kanyang manufacturing date saka expiring date. Wala. Italian white coffee. So ayan, sinikatan na tayo ng araw. Ngayon pa lang sumikat ang araw dito. Itong ating kamote ay hugasan lang natin ng konti. Tapos kuha tayo ng pangsabaw dito na sa ilog. Dahil konti lang yung dala nating tubig na inumin. Sakto lang.
Sarap ng lasa ng imported na coffee. Hindi kagaya nung nakabibili natin kape dito sa Pilipinas na yung 3-in-1. Siya nga pala, shoutout pala sa 4 na nagbigay ng super thanks doon sa last natin na video, doon sa Nicolas lang din, doon sa mini forest. Si Sweet Kamote na consistent, The Lost Traveler na talagang consistent na kaibigan natin, si Boss Joe, yan yung mga consistent na, at saka mga members. Hindi lang sila super thanks giver, member pa sila ng ating channel. Thank you po sa inyo. At saka si Mojaki TV, Mojake TV, shoutout din sa inyo. At sa iba pang mga kaibigan natin. Thank you sa mga sumusuporta sa atin. Piggy Bite, always shoutout din po sa inyo. May Kasupang at iba pang mga solid natin na subscribers. Di ko man kayo may isa-isa. Shoutout po sa inyong lahat. Mga commenters, viewers natin, kung ano mang gusto nyo sabihin ay comment nyo lang po mga kaibigan. At again, mga negative na comments, i-delete po natin yan para hindi masira yung mood ng ibang mga watchers natin na nagbabasa ng mga comments. At lahat naman ng mga criticism ay noted din yan. Habang ibinibilad ko itong ating bag, yung binigay sa atin ni General Eliazar, tingnan nyo naman, masira ko na naman. Tatahiin ko na lang ito. Hindi pa naman siya totally, pero nag-umpisa na. Actually, kunti lang yan kanina. Nung tiningnan kong ginanyan, lumala. So, tatahiin ko lang siya, gaganyanin ko siya. DIY na tahi ko na lang yan. Wala na. May punit na yung napakagandang bag natin. Okay lang naman yung dala ko kasi magaan lang naman. Bulky lang siyang tingnan pero ang gaan lang naman ng dala natin kahapon. Nasira lang ito kasi may part na naisagi ko sa puno. Ayan. Sayang. Ganda pa naman na talaga nito. Komportable ako dito eh. Ibali, tahiin ko na lang siya. At dahil mahangin na mga kaibigan, ay unti-unti na nating ligpitin itong ating tarp para maliligo na lang tayo kakain at makasibat na rin. Ayan, so di ko malamang dahilan, bigla namang humangin ng pagkalakas-lakas. Kaya binaba ko na yung tent para hindi tayo masiraan ng pole. At tayo ay kakain na. Check natin ang ating niluto. Ayun! Ayan, lambot na mga kapatid, oh. Goods na yan. Pangkain natin mamaya. Pagka napagod tayo sa swimming. Ay. Bali yung campsite natin nandoon sa ilalim ng hanging bridge. May nakita kaming spot dito na maganda. Kaya dito tayo kakain mga kapatid. Ito area na ito. Ayan. Diyan ang pwesto natin. Then try natin. Kung pwede tayo maligo dyan, oh. Ang lalim. Mukhang malalim. Umiikot pa yung tubig. Medyo maingay nga lang, no, kasi yung lagaslas. Pero very natural yung sound na yan. Ingat na ingat si kuya. Talagang patunay na hindi rin talaga lahat ng lokal ay expert sa pagtawid ng hanging bridge. Kahit sino naman, lalo pag takot talaga sa mga sa heights o kaya sa ganyan, nakamotor ka nasa hanging bridge sa pagkahaba-haba. Ito yung ulam natin, yung sobra nating paksiw na tamban kagabi at saka insaladang talong ni Melvin, kanin, kamote. Let's eat! Sa tabi ng ilog dito sa Andalase Piazza
San Nicolas, Pangasinan. Kakamay na lang tayo sa ating pagkain dahil nasa tabi naman tayo ng ilog. Pasensyahan nyo na, medyo mahangin kaya walang noise reduction na foam itong ating cellphone. Sana ay marinig nyo pa rin ako. Kain tayo mga kaibigan. Sarap. Ang maririnig mo lang nagaslas ng tubig saka tunog ng ibon. Kamote. Napakatamis nito. Let's go! Sarap! Ligo. Dahil mainit na at malamig din yung tubig. Tama lang. Napakasarap dito sa ating location. Very raw. Uy! Babe! Sino mo? Ganito talaga ito. Natanggal. Ano ba yan? Tahe? Hindi. Yan lang sa ano niya. Ay. Ha. Solid. Malalim din eh. Grabe na yan. Greenish yung tubig, malumot. Pero solid mga kapatid. Ganda ng experience natin ngayon sa ating moto camping. Meron tayong raw spot na raw na ilog. Talagang very refreshing and very nice. Thank you for joining with me. At hanggang dito sa part na ito ng ating video ay you're still watching and you are, I hope you are really enjoying it. And you are watching and you are not yet subscribed, you are not yet liking this video. If you are liking it, then do it now. Thank you so much. Mag-comment ka lang, mag-like ka lang sa video na ito. Abay, napakalaking bagay yan mga kaibigan para tayo ay gaganahan pa at magpatuloy sa ating ginagawa, sa ating raw camping with raw spots. Dahil mahilig tayo sa libre at tayo ay mahilig sa mga nature, adventure. Then sama-sama pa tayo hanggang sa mga susunod nating video, hanggang sa susunod nating mga content. Thank you so much. Bale, makakakuha din tayo ulit ng action camera. So tiis-tiis lang po tayo dito sa ganitong kalagayan ng ating cellphone. Dahil nga nasira ang ating action camera. Subok lang yan. Nagkasunod-sunod ang mga nangyari sa atin. Drone, action camera, ano kayong susunod? Motor? Hindi natin alam. Pero we are still going it. We are still gonna do it. Thank you, thank you. Oh, yun, Bean Motor.
tumawid pala dito one at a time. Hindi pwedeng magsabay yung dalawa mas pa na motor. Mahirap dito kapag mahangin, sasayaw ang